Masarap din yung galunggong na luto sa gata at sigurado naman ako mga lods na magugustuhan nyo din. Isda uli yung lulutuin ko ngayon mga lods. Bumili kasi ng isdang galunggong yung asawa ko kagabi mga lods sa 6 na piraso. Malalaki naman yung mga isdang nabili niya at kalahati lang yung lulutuin ko. Sa susunod na araw ko naman lulutuin yung iba para makatipid naman sa ulam. After kong hugasan, pinatuyo ko lang saglit tsaka ko naman nilagyan ng hiwa sa magkabila para kapag ka naglagay ako ng pampalasa pati sa loob manuot. Ibahin ko naman ngayon, ipiprito ko na muna yung isda at hindi ko papaksiw. Minsan kasi ang ginagawa ko, pinapaksiw ko yung isda tsaka ako lalagyan ng gata. Sunod naman yung asin, ganun din yung ginawa ko, magkabila ang lagay. Nagpainit na rin ako ng kawali at pinainit ko ng husto para hindi dumikit naman yung mga isda kapag pinrito. Pumapalya na kasi yung non-stick kong kawali at saka na lang ako bibili kapag nakaluwag-luwag na ako sa buhay. Siguradong nakaantabay sa atin ang mga taga Antipolo, lalo na kay Ma'am Gloria Vicente. Shoutout po sa inyo ma'am. Habang nakasalang yung isda, nag-start naman akong magayat ng kamatis at sibuyas. Maglalagay din ako ng luya dahil nga gata yung gagawin. At saka 3 pirasong bawang, hiniwa ko lang ito ng maninipis. At kung sakaling nanonood ka pa rin, baka pwede naman akong maglambing, paki-like and share para madami naman yung makapanood. At nang maluto na yung isda, hinango ko na muna at nagsalang naman ako ng panibagong kawali. Tapos nag-start na rin akong maggisa ng luya. Ginisa ko ng ilang minuto para lumabas yung aroma. Mas okay kasi kapag kalutong-luto, lalo na kung may gata yung gagawin ninyo. Sunod naman yung sibuyas at bawang, continuous lang ako sa paghalo hanggang sa mag-translucent na. At saka ko naman nilagay yung kamatis. Optional lang yung paglagay ng ganito, pero kung ayaw ninyo pwede rin namang hindi kayo maglagay. Siguradong nanonood ka pa rin, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At shoutout din nga pala sa ating mga OFW, lalo na dyan sa Japan na laging may nanonood sa atin. Naglagay din ako ng kalahating tubig, pero kung ayaw ninyo maglagay pwede rin naman kasing hindi, kasi luto na rin naman yung isda. Isinunod ko na rin yung powder na paminta at saka yung gata. Sa mga bagong followers at viewers, welcome po sa inyo. At kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipalo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Nilagay ko na rin pati yung siling pansigang, syempre hindi yan pwedeng mawala, lalo na kung gata yung ulam. Isa din kasi yan sa nagpapasarap. At nang kaunti na lang yung gata, nilagay ko naman yung gulay. Sa mga hindi nakain ng pechay, pwede rin naman kayo maglagay ng talong o kaya ng okra. Pwede rin yung dahon ng mustasa, masarap din yung sa gata. O kaya naman dahon na lang ng sili, nilubog-lubog ko lang yung gulay para madaling maluto. Medyo madami pa at sariwa pa yung gata, kaya pinakuluan ko pa ng ilang minuto hanggang sa humupa na. Masarap kasi kapag nanunuot yung lasa. Kaunting galaw-galaw lang para hindi dumikit sa kawali ang isda. Pinakahuli naman, naglagay naman ako ng pampalasa, tinansya ko muna yung nilagay ko. I-adjust ko na lang kung sakaling kulang pa. Baka kasi sumobra ng alat, meron na kasing alat yung isda nung pinrito ko. Pagtikim ko, kulang pa sa alat kaya dinagdagan ko pa ng kaunti, hindi ko na nga lang na-video. Continuous lang ako sa pagpapakulo hanggang sa magmantika na yung gata. Paano mga lods, kain na muna tayo, kanyama na nine.